Inalagaan niya kami dati. Inofera niya ako ng tulong dati. Nagkaroon ng ambag sa buhay ninyo. Sa buhay, naisip ko sa buhay ko. Ito, patay na siya. Wala na, tapos na ang lahat. Hindi, kasi nga na, na ako, nagkaroon ako ng pagkakabalisa sa utak ko na talagang gawin mo na ang best mo pa habang buhay ka pa. Yung asorda sa kami, Novaliches sa St. Peter dahil namatay yung namin, pinsan namin buo. Siya yung isa sa mga nag-alaga sa amin nung maliliit pa kami. Si Ate Feli. Gwapo ko pala pag walang bigote at balabas. Wow! Pero hindi mo natapos to kasi pag gumanon ka, hindi mo naubos. Huling nagkita kami ni Ate Feli mga kasumert is 2014 or 15 siguro. Ay hindi. Kami rin magkakasama ni Kabungot noon. Siyempre mga matagal na rin kaming nagawin mga kanya-kanya ng lugar na pinupuntahan sa buhay. Pero hindi kami masyado. Yun na yung huling banding namin. Kung natatandaan yung mga kasumert, si Kuya Lito, yung sa Pinyan, na nabanggit ko rin na nag-alaga din sa amin yun nung maliit pa kami doon sa Pinyan. Kapatid niya yun, itong namatay, Ate Feli. Kaso hindi sila makapunta dito ngayon kasi siyempre na ang layo kasi sakay pa na aeroplano. Bukas na ang libing. Nasa calculator po kami ngayon. Ayan, nasa Feli oh. Bitang bilis. Nakakapit pa ako din eh. Yan po sa Ate Feli, ang pinsan buo namin. Wala na makita. Yo mga ka-so-weird, pasensya na kayo dahil sa mga nag-aabang ng mga videos ko. So itong mga last 2 days wala akong vlog dahil punta nga kami sa patay no, namatay yung aking pinsang buo. Condolence nga pala sa Cabanilla family, sa lahat ng pamilya na naiwan ni Ate Feli. Pero nagpunta kami ng Novaliches eh. Tapos mula doon, bago inilibing si ate ay nagpunta kami ng Pampanga. So, yun naman, yun nag-vlog ako doon. Mapapanood yun sa next vlog after nito. Kasunod ko na vlog. So, gusto ko lang i-share mga kasoward. Kasi nung mga nakaraan, kung napapansin niyo o kung napanood yung mga vlog ko nung mga nakaraan na may isa akong vlog na nagkwento lang ako about doon sa yung tinatawag na anxiety. No? About sa health anxiety or yung parang habang tumatanda, nag-aalala ka na sa mga kalusugan mo, sa inyong estado ng inyong mga kalusugan, ganun ba? So, may binanggit ako noon dati na habang maaga pa, habang buhay pa ang inyong mga pamilya, ang kamag-anak, or sino mang mga taong malapit sa buhay mo ay ito yung panahon na talagang gawin mo na ang best mo para magkaroon kayo ng masayang alaala o masayang banding sa mga mahal mo sa buhay habang buhay ka pa. Diba yun, na may binanggit akong ganun. So, itong nangyari nitong huli, no? Yung namatay kasi mga kasword is pinsang buo ko sa side ng mama. Pinsang buo ko siya pero ang malayo ang agwat namin sa edad. So namatay siya ngayon ay 53 years old eh. So ako ay 38 years old pa lang ngayon. So doon na po, mga 15 years. 15 years ang agwat namin. Kaya lang gumawa ako ng video na to para ma-share na rin at malaman na rin ng buong mga kamag-anakan namin at sa buong nanonood sa akin, yun, especially dun sa asawa ni Ate Feli, si Kuya Floro. Maliliit pa kami, ako si Jen, si Michael, mga Soward. Marami kasi nagbabantay sa amin nung mga time na yun, yun yung mga panahon na sila mama, sila papa, Tatsuki at saka si Nanay Soward ay meron sila sa buhay noon, may negosyo sila, may kakayahan sila sa buhay. So at least, hindi naman mayaman, hindi kayo mayaman, pero may pera sila noong mga time na yun. Kami mga maliliit pa, wala pa yatang elementary kami noon. So maraming mga pinsan namin ang mga nag-alaga
So, isa na yan, yung nanay ni Kabugoy. Isa yan sa mga nag-alaga talagang malupit sa amin. Yan ang pinaka, kumbaga sa teacher, siya ang pinaka-terror. Sa ibang term, pinaka-mahigpit, pinaka-stricto na nag-alaga sa amin. Talagang disiplinado kami lahat dyan sa nanay ni Kabugoy. Si Kuya Lito, napanood nyo na rin yan sa aking mga vlog. Yan, isa yan sa mga nag-alaga sa amin. Isa sa mga nag-alaga sa amin nun ay si Ate Feli, yung namatay. Dalaga pa siya nun, yung napakagandang bata niyan ni Ate Feli. Dati nung dalaga pa, napakaganda, dami nandiligaw niyan. So, sobrang ganda ng pinsan ko na yan. So inalagaan niya kami. Si Ate Feli at saka si Mama ay napaka-close niyan. Sobrang close. Shout out sa lahat ng sa mga hindi ko na kayo isa-isahin, na alam ko mapanood niyo to. Sa lahat ng mga kapatid ni Ate Feli, sa lahat sa inyo, alam kong dinamdam niyo talaga yung pagkawala kasi biglaan talaga. Condolence sa buong family. Yan. Ito mga kasol, kaya gumawa ako ng video na to kasi yan si Ate Feli nung umalis siya ng Pinyan, nagpunta ng Maynila. Isa siya sa mga kamag-anakan namin na nauna dito doon sa Maynilaan. Hanggang sa nag-aral na rin kami, tapos nagkaroon na ng isip, naging binata hanggang sa dumating sa panahon itong mga ganitong mga time na umalis siya mga year 1995 yata, around 1995 or 1990s late, mga ganun, mga 90s or 90 to 95 kasi ako pinanganak ko 1987 so siya mga siguro mga 1990s pataas ganyan, diyan siya umalis ng Pinyan hanggang sa nag-asawa na siya dito, nagkaroon na ng sariling pamilya na never ko pang na-meet yung kanya mga anak, na mayroon pala akong 3 pinsan na mga babae sa kanya sa side niya. Pamangkin na sa pinsan, pamangkin ko na yun kasi magpinsang buo kami. Sayang mga ka-overload dahil nung lumuwas ako ng Maynila noon 2006, siguro mga 2006 to 2007, diyan sa taon na yan pinuntahan ako ng Ate Feli sa pinagtatrabahoan ko sa Quezon City sa Maginhawa Street, diyan sa may Teachers Village. Siguro yung kung may anak na ba siya ng mga time na yun, baka wala pa siguro, mga boyfriend pa lang kasi kasama niya na yung asawa niya nung pumunta siya sa Quezon City. Talagang tuwang-tuwa siya nung nakita niya ako, niyakapan niya ako noon. Talagang ako naman syempre tuwang-tuwa dahil pinuntahan ako, hindi ako makagala-gala ng mga time na yun dahil hindi ko pa kabisado siya, matagal sa Kamaynilaan. Pumunta siya doon, nagpasama siya sa asawa niya kasi gusto niya ako makita, kasi nalaman niya na si Jeffrey Agravante ay nasa nagtatrabaho ako, janitor ako noon, utility worker ako noon, yung nagtatrabaho ako bilang isang boy sa isang building, kasama na janitor, kasama na pagmama, paglilinis ng mga CR. Yun yung pinakauna naging trabaho ko talaga, dicer, nag-aasikaso ako ng mga frozen products, yan yung kinakamada ko sa freezer, at yung mga nag-aayos ng mga stock sa basement, ganun. Yan yung kasama ko ang mga kaibigan ko dati, yung pinsan ko si Jessica, kapatid ni Kabugoy, at saka yung pinuntahan namin sa Pangasinan si Aljun. Yun yung mga time na yun, pinuntahan niya ako, kaya tuwan-tuwa naman ako siya, tuwan-tuwa rin. After nun, nagkaroon na kami ng contact hanggang sa naging driver ako. Nagkita kami 2015. Yun ang pinakahuli naming nagkita kami. Nagkaroon kami ng outing, reunion, magpipinsan sa mga kamag-anakan namin sa side ng mama. So ito yung picture namin noon. Yan si Ate Feli. Yan. Siyempre may edad na siya dyan. Yan yung pinakahuling nagkita kami. Nagkaroon kami ng banding. Hindi pa ako vlogger niyan. Wala rin akong sa Facebook. May Facebook account ako pero hindi pa ako nagba-viral nung mga time na yan. Kumbaga, katuwaan lang talaga ang Facebook. So, before 2015, nagkaroon ako ng problema mga ka-Sword. Pababa ng 2015, siguro mga 2011 or 12. After nung, 2012 pataas to 15 to 12 to 13 yan. Wala na kami naghiwalay na kami ni Shea noon kasi naabutan kasi ni Ate Feli kami pa ni Shea noon. Pero hiwalay na kami ni Shea noon. Nasa ibang bansa na siya. Yung mga time na yun 2012 to 2013 nagkaroon ako ng matinding problema. Sobrang matinding problema na kailangan ko talaga ng kamag-anak or kaibigan ba o kailangan ko ng tao na aalalay sa akin yung talagang aampunin ako kasi wala akong trabaho, hindi ko alam kung saan ako pupunta, as in mamatay ako sa gutom talaga ng mga time na yun.
may girlfriend ako noon, no, ang isa sa mga nag-aalalay sa akin, pero ang isa sa mga nag-offer na sa akin noon na dito ka muna sa akin tumira ay si Ate Feli. 2012 to 2013 yun. Kaya yung mga time na yun dapat pupunta ako dun sa kanila sa Novaliches yun, doon ako dapat titira sa kanila kasi siya na mismo nag-offer sa akin na, Jeff, dito ka muna sa akin, dito ka muna tumira hanggang makahanap ka ng trabaho, tapos magiging okay ka na. Kaya lang mga kasod, hindi natuloy yun dahil nakontak ko rin si Kuya Lito, kapatid niya rin si Kuya Lito. Si Kuya Lito kasi mas naging close ko yun, mas kilala ko, mas naging close kasi si Kuya Lito ang kasunod yata nag-alaga sa amin bago si Ate Feli, nung umalis si Ate Feli, si Kuya Lito naman. Tapos hanggang sa naabutan ko na yung lahat, naalala ko na yung pag-aalaga sa amin ni Kuya Lito. Tapos nagkita na rin kami sa Maynila, nagka-banding na rin kami ng video, okay, mga kalukuhan. So nung nagsabi sa akin si Kuya Lito na pwede ka rin sa akin, kay Kuya Lito ako pumunta. Sabi ko kay Ate Feli, kay Kuya Lito na lang ako, total magkapatid na rin naman sila, kaya okay na rin. Kaya doon ako kay Kuya Lito noon, nung mga time na yun, doon ako sa kanya nagpaampon. Yun, no? So siguro nakwento ko na rin naman yan yung kay about kay Kuya Lito noon. So sa mga hindi pa, baka ikwento ko rin din ulit, no? Pero itong mga kasoward, kaya naalala ko yun nung nakita ko si Ate Feli sa kanyang kabaong, no? Ako lang yata ang hindi umiyak doon. Pinipigilan ko talagang hindi umiyak. Kabungot umiyak eh. Pinipigilan ko yung yung luha ko kasi although hindi kami nagkaroon talaga ng banding talaga na sobrang close kami kasi malayo na, hindi na kami nagkaroon ng ganyan, ilang banding lang. Pero ito nga yung sinasabi ko mga kasuber noon, alala ko nung yung nagkaroon ako ng anxiety ba ang tawag doon, nabalisa ako sa akong utak ko kasi nung habang tinitingnan ko siya sa kabaong, nag-flashback sa akin lahat na yung mga inalagaan niya kami dati, inofera niya ako ng tulong dati. Tapos itong bago lang siguro mga 1 year ago nagkaka-chat kami dahil may gusto siyang ipapromote sa akin na gusto niyang tulungan sa pagba-vlog, kaso lang hindi na natuloy yun, no? Nag-flash ba sa akin na hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Ate Feli nung para doon sa mga time na inalagaan niya kami, yung time na gusto niya akong tulungan para kupkupin niya ako, hindi man lang ako nakapag thank you sa kanya. Although nag-meet kami, pero hindi man lang ako nakapagsabi na ganito ganyan, hindi man lang ako nakabawi na kahit na i-treat ko man lang sila sa mag-outing, makapapuntahin siya na Subo sana, no? Wala na, yun ang naisip ko kung nagkaroon ako ng pagsisisi, no? Kasi yung mga tao na tumulong sa akin, nagkaroon ng part sa buhay ko, no? Katulad niyan, inalagaan kami ng mga time na yun kasi sila mama busy sa negosyo as na papa, kaya si Ate Feli nag-alaga sa amin nun. Diba, hindi ko man lang na iparamdam sa kanya na tinatanaw kong utang na loob, no? Masarap sa pakiramdam sa mga tao yun, na marinig mo sa tao na nagpapasalamat yung tao dahil naalala niya, kumbaga nasa puso pa rin nila yung mga ginawa mong kabutihan sa kanila. Hindi na kailangan ng involve ang pera nun. Sabihin mo lang na maraming salamat sa pag-alaga mo sa amin noon, ha. Malaking bagay na yun. Sobrang iiyak na sa tuwa yung tao pag ganun. Hindi ko man lang nagawa yun mga kasoward. Pero sa chat, nagpasalamat ako sa kanya sa chat. Nagkaroon kami ng yung thank you lang, pero hindi sa lahat. Iba talaga yung personal, no? Itong mga time kasi na nag-YouTube na ako, nagkaroon ako ng ganitong estado, no? Siyempre busy din sila sa pamilya nila. Nagkaroon kami ng kontak-kontak sa mga kamag-anak ko, pero sobrang naging busy kasi ako sa pagbablog, no? So, alam niyo naman mga kasword, nag-iipon talaga ako ngayon. May mga ginagastusan ako. Medyo nawalan ako ng time masyado sa pakikipag-banding sa mga kamag-anak ko na mga pinsan ko, ganun. Nung nandun kami sa Burol, nagkita-kita kami ng mga pinsan ko sa side na aking mama. Tapos tinitingnan ko sila isa-isa. Sabi ko yung paano kung mga close kami, magko-close kami sa isa't isa. Nagkawalan lang kami ng mga nagkahiwa-hiwalay lang kami nung may mga kanya-kanyang trabaho na sa Maynila. Nagkaroon na ng mga kanya-kanyang pamilya, pero yung communication namin hindi pa rin nawala. Yan. So yung nasa kabao nga, tinitingnan ko, sabi ko,
yun ang sinasabi ko pagpatay na ang isang tao, yung mga taong mahal niyo sa buhay o yung mga taong naging parte, nagkaroon ng ambag sa buhay ninyo, sa buhay inisip, sa buhay ko, ito patay na siya, wala na, tapos na ang lahat. Hindi mo na maiparamdam sa kanya na nagpasalamat ka, hindi ano yung mga gusto mong gawin na makabawi, kahit mapasaya man, madala ko man lang sana sa dagat, magligo kami, i-treat ko man lang sila, wala na, hindi ko na nagawa. Kasi dapat nung buhay pa siya, dapat ginawa ko na yung mga bagay na yun. So nagkaroon ako ng pagsisisi dahil isa sa mga naging parte sa buhay namin, nag-alaga sa amin tapos maganda sana kahit na i-treat ko man lang siya, mapasaya ko man lang siya, makita ko man lang sa kanya na naging masaya siya dahil sa akin, di ba? Hindi ko nagawa yun, kaya sabi ko, parang nagsisisi ako, kaya na sa isip ko na kailangan talaga hanggat buhay ka pa, hanggat nandyan yung mga kamag-anak mo, especially mga magpipinsang first cousins, mga kapamilya talaga yung mga yan, kailangan talaga gumawa na ng paraan na magkaroon ng banding, bukod dun sa direct, sa first family mo, like sa akin, sila Nanay Sowers, sila Tatsuki, sila Mike, Kabungot, si John Ray, yung mga first family ko, at sa iba pang pamilya ko, yung mga kapamilya ko talaga, parang dapat magkaroon talaga ng banding habang buhay pa, para kung sakaling may mawala man, hindi na siya ganun kasakit, lalo na pag first family mo ang sa mangyari yon, tapos wala man lang kayong mga ganitong mga banding, para ang sakit, diba? Kaya habang buhay pa talaga, kailangan talagang gawin mo na yung mga bagay na alam mong makapagpasaya sa kamag-anak mo, na kailangan mong gawin para mapasaya siya, lalo na pag yung mga tao na nagkaroon ka ng utang na loob or nakatulong sa'yo. Kaya alam niyo mga kasaward, ang ginawa ko nung ang tagal ko dun, ang tagal ko sa Kabaong, para ako natulala, tinitigan ko lang siya, yung kanyang bangkay. Ang tagal ko dun, nakatitig lang ako sa kanyang Kabaong, tapos iniisip ko lahat ng mga pwedeng dapat kong gawin pero hindi kasi kami naging ganun ka-close, no, dahil siyempre nung inalagaan ko yung mga bata pa, tapos lumuwas na ako ng Maynila, alam ko nandito siya sa Maynila, tapos nagkita kami yun. Yan, so si Mama, Nanay Sowers, at si Tipili, sobrang close nun, no? Kaya yun, naisip ko hanggang sa tapos na ako nag-isip, tapos yun nga, naisip ko din na puntahan namin yung panganay ni Tatsuki, si Kuya Joel, panganay yun. Kasi yun, ang huling kita namin is 1998 pa. 1998 pa kami huling nagkita. Matanda lang ako ng 2 taon ng kanyang anak. Yung si Kuya Joel, yun yung panganay nila Papa. Doon sa lugar ng lolo ko, ni Lolo So Weird. Yun. Umuwi sila ng 1998. Siguro mga wala pa yata akong grade 4 pa siguro ako nun. Kasama yung kanyang anak. Tuwan-tuwa ako kasi nagtatagalog din ako. Pero yung anak niya namatay na kasi matagal na. So wala na silang anak. Apo na lang ang natira, no, ang inaalagaan nila ngayon. Tapos umuwi sila ulit doon ng 2009. Hindi na kami nagkita kasi 2006 ako pumunta ulit ng Kamaynilaan. Yun ang naisip ko, si Kuya Joel. Kasi hindi ko pa nakita yun for 26 years. Kaya sabi ko ako mismo nagsabi kay Papa nung bago kami pumunta kay Tipili, dumiretso na rin tayo kay Kuya Joel kasi gusto ko makita. Kasi nga nagkaroon ako ng pagkakabalisa sa utak ko na kailangan puntahan ko yung mga mahal ko sa buhay, mga mag-anak ko na nakadao pang palad ko noon, na masaya kami ng mga kabataan namin, tapos ngayon nagkanya-kanya na kami, sana mapuntahan ko. Kaya pinuntahan namin. Panoorin nyo lang sa next vlog mga kasaward. Ito, maglagay ako ng highlights dito. Yun. So sa next vlog yan. So ito, back tayo kay Ate Pili. Kaya kinausap ko si Ate lang yung isa sa mga pinsan ko doon, na sana magkaroon kami ng reunion ulit, no, kami mga kamag-anak. Kasi mga kasaward, talagang totoo nga pala yung sinasabi nila talaga na, di ba may mga kasabihan tayo na mas mabuti pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa kamag-anak mo. May mga ganun talaga, may mga totoo naman yan, totoo, or mas maganda pang pumunta ka sa ibang tao, wala pa masabi kaysa mga kamag-anak. Pero meron ding part sa buhay na iba talaga ang kamag-anak din.
may mga time talaga na kahit anong gawin mo, maghahanap ka pa rin ng kamag-anak. So isa na ako sa naka-experience ng ganyan. Iba pa rin ang banding, lalo na pagka magpipinsan, no, first cousin, no, second cousin siguro, mga pamangkin, kaya basta yung malapit-lapit sa pamilya. Yun, kaya sabi ko sa kanila, kahit ako na mag-sponsor, doon kami sa Nasugbo, magkaroon lang kami ng outing, siyempre kasama na rin magtagay-tagay, magpipinsan, para magkaroon kami ng ng banding, kahit na once a year, twice a year, para at least kung sakali mang isa sa amin wala na, at least mayroon kami mga magandang alaala, no? Halimbawa, kapag ako mayroong isa sa amin, hindi man maiwasan ang buhay, mawala bigla, at least hindi na siya ganun madaling tanggapin, hindi siya ganun kasakit kasi mayroon kayong alaala na at least nagkita kami nung ganito kasi masaya kami, no, kaysa doon sa namatay na lang yung kamag-anak mo na hindi mo man lang talaga napuntahan, na kung tutuusin mayroon ka namang afford naman, pwede ka namang puntahan talaga, may time naman. So lalo pa mga kasobert, kapag nangyari yan sa inyong first family, sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo mismo, tapos wala kayong mga banding ng napakatagal na panahon, hindi mo nakikita yung tatay mo, hindi mo nakikita yung nanay mo, tapos magkikita-kita na lang kayo kapag patay na, napakasakit po nun talaga. Yun na-realize ko ngayon. Kaya sana matuloy yung aming outing, no, sa side ng aking mama naman na nandito sa Kamaynilaan, no, sa mga pipinsan ko, para maipakilala ko rin sila sa inyong lahat na meron akong mga ganito pang mga pamilya dito sa Luzon. Marami pa kami dito, marami kami. Sa side pa lang yun ng mama ko, hindi pa sa side ng papa ko yun. Pati sa side ng papa ko, sana magkita-kita din kami. So bigla ko silang kinontak mga kasaward, yung parang naisip ko na iba yung pakiramdam ko. Bigla akong, habang tinitingnan ko ngayong kabaong ni, yung patay na ibangkay ni katawan ni Ate Feli sa kabaong, nakatitig lang ako doon, tapos kung ano-ano ng mga iniisip ko na dapat magkaroon man na kayong magkabanding kahit mga inuman ng mga pinsan ko. Kasi katulad dito, Ate Feli wala na. Hindi ko na masabi sa kanya na pasalamat sa pag-aalaga mo sa amin, salamat dun sa inoffer mo sa ng tulong, salamat ganoon sa mga bagay na yun. Wala, huli na ang lahat. Kaya dito na lang, nag-thank you naman ako kay Kuya Floro. Nagsabi na rin ako sa mga anak nila. First time ko na-meet yung mga pinsan. Shout out kay Fiona, kay Marie at saka kay Mia. Puro mga babae. Sinabi ko sa kanila na yung nanay nila ang nag-alaga sa amin nung maliit pa kami. Sa inyo lang ako magpasalamat. Yan po ang naging malaking part ng yung nanay sa buhay namin. Yan. So yan mga kasoberd, yun lang ang message na gusto kong iparating, na dapat talaga hanggat kaya ng katawan mo, hanggat kaya ng bulsa mo, kung mayroong time, hanggat kaya ng time, kung mayroon namang pagkakataon na makita o magkabanding kayo ng mga mahal mo sa buhay, dapat mo talagang gawin. Kung may time, may extra time ka naman bukod sa first family mo, kasi kapag dumating yung time na bigla silang mawala, wala na, huli na ang lahat. Hindi mo na magagawa yung mga bagay na pinaplano mo. So yun lang. Kaya ako ngayon pa lang, isasama ko siya sa aking vlog, sa aking itinerary sa buhay ko bilang isang vlogger. Isasama ko siya hanggang kaya ko. Yan, isasama ko siya sa pagiging vlog ko. May pupuntahan ako sa ganito, sa Cavite, marami akong kamag-anak dyan. Yan, pupuntahan ko, magbablog ako, magmotovlog ako. Kasama na rin, kahit naka-vlog banding kami, para maipakilala ko rin sila sa inyo, para at least iba ang feeling pag yung mga kamag-anak mo ang mapuntahan mo, lalo pag matagal na. Yan. So yan lang. Hindi naman siguro anxiety, basta ako nababalisa lang ako, yung aking utak nung nakita ko sa kabaong, sa loob ng kabaong si Ate Feli na ganun ang nangyari. Kumbaga parang sana may rewind. Yan nga, ang buhay ay walang rewind talaga. So yun lang mga kasaward, sa mga kamag-anak ko na nanonood dyan, no, especially dun sa side ng mama ko. Sila mama, nanay Sword, iyak na iyak yun, lalo na si Yaya Amay, Yaya, ang nanay ni Ate Feli. So talagang naglulupasay ngayon yun sa pag-iyak ng nalaman. Yan. At sa iba pang mga kaanak, mga pinsan ko dyan, nag-usap-usap naman kami, nagkaroon na kami ng GC para i-arrange namin ang mga time namin para magkaroon kami ng banding. So para sa akin, ang pinakamaganda siguro dito sa Nasugbo sa amin, no, para may venue na dito, may dagat na, may mga bangka, mag-i-enjoy kami dito, magkaroon na kayong banding, inom-inom din, inuman, video okay.
basta ang importante magkaroon kami, mag-reunion kami mga magkakamag-anak kasi kami kasi ang mga magkakalaro noon eh. Nasa Pinyan pa kami. Kakalaro mga Jolen, Lastiko, yung paganyan. Lahat Syatong, lahat kami magkakaano, suntukan, asaran, kami yung mga kabataan 90s, mga 90s. Ngayon may mga kanya-kanyang pamilya na. Napakasarap sa pakiramdam siguro na kapag nagsama-sama kami sa isang tagayan. Tagayan. Dati kasi nagkasama kami bahay-bahayan, laro kung ano mga larong bata. Ngayon magkakasama kami na may mga kanya-kanyang buhay na, may mga siyempre pag-uusapan namin yung mga dati, yung mga noon, yung mga panahong 90s, at may mga apo na siguro yung iba sa amin, may mga kanya-kanyang anak na kami, di ba? Yung iba babaero. Yan. Ang sarap siguro, tas naka-vlog, no? Maraming makaka-relate, maraming ma-inspire sa ganitong vlog siguro. Kapag naipakita ko na i-arrange ko, nagsama-sama kami ng mga pamilya ko, tapos ipapakilala ko sila sa inyo, isa-isa, yung aking mga pinsan. Ayan. At sa iba pang mga pinsan na hindi ko pa na-meet. Ayan. So yun lang mga kasol, gusto lang i-voice out, gusto lang mag-share din kasi alam ko na meron sa inyo na makaka-relate dito at alam ko 101% ako na ikaw na nanonood ngayon ay nakaka-relate ka kasi meron ka rin mga mahal sa buhay na matagal mo na rin hindi nakikita. Lalo pag ikaw ay OFW, no, merong time na gusto mo makita itong specific na tao na to, 'di ba? Tapos hindi mo magagawa kasi medyo busy pa, pero pag nagkaroon ka ng time gusto mong puntahan, no? At alam kong meron ka rin, isa ka rin ikaw na nanonood ngayon, alam kong nangyari din sa'yo na meron kang isang specific na tao na gusto mong puntahan noong mga time na yun, kaso dumating ang time na nawala na siya, so nagsisisi ka, hindi mo man lang siya na yakap, hindi man lang kayo nagkaroon ng banding, hindi man lang kayo nagkaroon ng inuman bago siya namatay, na gustong mong mangyari sana nung panahong buhay pa siya. 'Di ba? Alam ko meron sa inyo na nakaka-relate na may mga taong mahalaga sa inyo, mahal na mahal niyo sa buhay, na hindi nyo nakikita, hindi nyo nakakabanding, pero nagkakita kayo sa Facebook, nakaka-chat nyo, pero wala kayong time para magkita kayo ng personal para magbanding, tapos bigla na lang nawala na siya. So huli na ang lahat. So parang gusto kong mangyari na ito nga, isasama ko siya sa mga vlogging ko, na pupuntahan ko yung mga iba ko pang kamag-anak, lalong-lalo na yung malapit lang dito sa akin, sa Nasugbo, kahit pala sa Maynila. Yan. So yun mga kasaward, at least nakahinga ako ng maluwag-luwag ngayon, na napakasarap sa pakiramdam. Simula kasi nung pumunta ako doon, talagang parang masikip ang dibdib ko. Yung ayun nga, dahil nga nangyari yun, hindi ko man lang siya na hindi man lang kami nagkapag-banding bago siya namatay. Kaya masakit sa dibdib. Kahit na lang kami, pinsang buo naman kami, side ni mama niya at mama ko magkapatid, no. Kahit na hindi kami naging close, pero pinsang buo kami at nag-alaga siya sa amin, so napakalaking parte ng ginawa niya sa buhay namin. Ayan lang. So yun, condolence sa family Netefele, sa lahat ng pamilya. Condolence, sana masaya ka na kung nasaan ka man ngayon. At sa mga pinsan ko dyan, sana magkaroon kayo ng time para makapag-set kayo ng schedule na magka-banding tayong lahat. Yan. Ako lang bahala sa isda. Wow! Nag-shades lang ako para, alam mo kasi gwapo ako pag nag-shades ako eh. Yun lang. Mga kasaward, ang dami ko pang kamag-anak, tiyahin, mayroon pa akong ipapakilala sa inyo kung na-tiyahin ko naman, na kumupkup din sa akin. Ang daming tumulong sa akin mga kamag-anak. Yang tiyahin ko na kumupkup sa akin, hindi ko pa pinakita sa inyo yan, hindi ko pa yun nga, basta naalala ko lahat ng mga kamag-anak ko na tumulong sa akin, di ba? Sabi ko, bakit hindi ko sila puntahan para yun nga, dahil sa nangyari doon, di ba? Siyempre sobrang busy, nakalimutan ko na rin na may mga kamag-anak ako. Talaga, na dapat mas unahin ko kaysa dun sa mga ibang tao. Kaya ngayon ay maghahanda na tayo
uuwi na ako. Nagpunta lang talaga ako dito para sa vlog na ito dahil dito kasi walang masyadong dumadaan dahil private to eh. Walang pumapasok dito na mga motor na o mga sasakyan. Then nandun na yung highway. Makakapagsalita ako ng dire-diretso. So, bye-bye mga kasword. 10 minutes bago mag alas 5. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo. Ang next vlog ko ay yung pagkikita namin ni Kuya Joel, Uncle Joel, panganay nila Tatsuki. Yun lang yata ang hindi nakauwi. Si Uncle Joel nung namatay si Lolo so weird. At sobrang nakakapang sa damdamin nung nakita ko si Kuya Joel na gano'n na ang kanyang kalagayan, pero masaya siya na nakita kami. 26 years bago kami nagkita ulit, parang si Lolo din. Yan. Ayun, tsuhin ko yun. Sa side naman ni Papa. Abangan niyo yun mga kasaward. Bye bye, I love you guys. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin mga kasaward. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan dahil marami pa akong gustong gawin na mga tao na gusto ko pang makahalubilo, especially mga kamag-anak ko, at saka hindi ko siya magagawa hanggat kulang ako sa financial dahil travel eh. Pero kapag sinuportahan nyo pa rin ako, magkakaroon pa rin ako ng pera, masasahol pa rin ako na maganda, magagawa ko yung lahat ng mga bagay na gusto kong gawin, mga magagandang bagay. I love you.